Ang title po natin ngayon is gumawa po ng kabutihan. Dahil po, Efeso 6. Ay, 6. Ay, hindi, Efeso 6. Yes. Dahil sa ating ipagkasama ng Jesus, tayo hindi mo magbunong kasama. Sabi lang po. Sabi lang. Kabidyo ka na. Apo. Dahil po, sabi po dito sa Efeso 2:6. Dahil ni Cristo, hindi lang tayo iligtas. Binigyan tayo ng bagong buhay. Yung dating patay tayo sa kasalanan, binuhay na tayo muli kasama niya. At hindi lang yun, pinaupo pa tayo kasama niya sa langit. Ibig sabihin, may posisyon na aktibidad na tayo sa harapan ng Diyos. Anak na tayo, hindi na tayo musliman. Kaya ang paggawa ng kabutihan ay nagsisimula sa pagkaalam kung sino ka na kay Cristo. So may 7 po. 7. 1 year old sa ay pakita niya hindi masukat ang kasaganahan ng kanyang kagandahan ako sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan niya sa Kristo. Dahil po, sabi po dito sa Efeso 7 po, bakit po ba talaga tayo binuhay at pinaupo? Ang kasagutan po dito is para maging display tayo ng bilaya ng Diyos. Yung buhay natin ngayon ay patunay na sobrang mapagmahal at alam mo biyaya ng Diyos. Sa inaarap po natin, gagamitin pa rin po ng Diyos yung mga kwento po natin para ipakita kung bakit kakabuti. Kaya ang bawat kabutihan na ginagawa ng atin ay ginagawa natin ay salamin sa kagandahan ng Diyos sa atin. Sa may 8 po. English. Sobrang payat ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith, at hindi yun dahil sa sarili niyong efforts. Regalo ito ng Diyos. Dahil nga po, sinabi ko sa Efeso 2:8 na naligtas tayo sa biyaya, sa pananampalataya po. Hindi natin ito pinagpaguran, hindi rin ito sweldo. Regalo ito ng Diyos sa atin dahil mahal niya tayo. Kaya hindi tayo dapat magyabang sa lahat ng kung anong meron tayo ngayon. Kaligtasan, buhay, pag-asa, ganun ito lahat sa Diyos. Sa Efeso 2:9 po. Dito buhay na bilang ako mamanakin ng Hindi tayo maniligtas dahil mabait po tayo. Or nagsisimba or tumutulong po tayo sa kahit ano. Kung sa gawa po nakabase ang kaligtasan, magyayabang po tayo na ako kasi mas mabait ako sa kanya. Ganun po. Pero dahil sa biyaya, lahat tayo ay pantay sa mata ng Diyos po. Sa 10 po. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha tayo para sa mabuting gawa ay hinanda niya ng lumabas ng Ito po yung sagot sa, di huwag na tayo gumawa ng mabuti. Ayun po, hindi tayo naliligtas sa mabuting gawa. Pero tayo ay niligtas na para sa mabuting gawa. Ayun po, parang kayo na po siya, hindi ka kumakain para mabuhay. Nabubuhay ka, kaya ka kumakain. Ayun po yung sabi sa mga Efeso 2 po. So, hindi po tayo gumagawa para maligtas. Naligtas na tayo, kaya gumagawa tayo ng kabutihan. May purpose po yung bawat isa at may lakad tayong dapat kahapon. Yan po. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan para mahalin tayo ng Diyos. Gumagawa tayo ng kabutihan kasi mahal na tayo ng Diyos at binagamit na tayo. Basta, may tanong kayo. Ano yung last phrase na sinabi ko? Mahal tayo. Answer ko. Last phrase. O, ano yung isang buo nun? Isang buo. Isang buo yung binasa niyo. Kung phrase yung dulo. Natatandaan nyo, narinig nyo. Tulog ako, narinig ko. Hindi ko kayo sumagawa ng program para naglago. Ayusin mo. Nandun ka na, ayusin mo.
Sino ba? Sige, go. Ano sabi? Kada? Ligtas tayo. Para gumagawa tayo ng kabutihan. Dahil tulog ako Hindi na tanto. So, question ko is, ligtas na ba tayo? So, ibig sabihin, ano ang karugtong nun? Eh bakit sometimes consuming natin, sometimes nakasimango tayo pag inuutusan. Ano na tayo nun? Ilan tayo? Oy po. Ano po, patay pa rin. Patay po rin tayo sa So, tanongin natin yung sarili natin kung ligtas na ba tayo or tinanggap na ba talaga natin si Jesus Christ kung bumabalik tayo sa mga pinagagawa natin. Baka dumadaan lang sa inyo yung sinasabi ni Ate Sili. Mamaya ulit, ano yun? Marami po dito Sumundok lang po kayo. Tagal nga namin maubos. Ganun po. Mainit po kasi. Ang magtanong kay Ate Sili. Kakabalan mo pa. So ano ang nauna? Bago ang? Malinaw tayo dun Ano po siya ng parang kayo ano po, yung bunga ng kaligtasan mabuhay ito ako. Tanong kay Ate Sili. Kung ano tatanong. Tanong. Magsabi. At ko lang, kasi pinasawag ko yung 2-1 hanggang 10 po. Na ano po likas yung parang, likas po sa atin na, likas po sa atin yung kabutihan na binigay ng Panginoon simula pa lang sa Espiritu. Ngunit, tatalo lang po tayo ng laman kaya po tayo makagawa ng kaya po tayo namatay. Yes. Yes. Kung tutuusin, di ba nga nilikas si Adan at Eva? Kawangas niya. That's why they're close together. So, yun ang lagi natin iisipin. Bilang mga anak ng Diyos. Likas. Pag may sa'yo likas, that's innate sa loob natin. Yun ang toong diin natin. Kaya lang, hindi lang ang tayo. So that's why we have to go back to our first love, and that is Jesus. Yun ang first. Hindi yung dahil dun sa kasalanan. Tanong kayo. Or nagugulungan. Okay, question. Gusto kong gumawa ng mabuti kay Nene, pero hindi siya mabuti sa tingin ng iba. Like, sabi ng magulang mo sa kanya, dahil nga si Nene ay sample lang ha, kasi saan ako pupunta? Okay lang, sample lang. Tuta. Sabi ng mama ko, kung sa mama kay Nene, sabi ng gano'n, ang arte-arte naman, ayaw nga kumain ng tutog ng mga alam. Hindi. Hindi rin. Ang arte nga, hinaina ko siya, ganyan. So, paano? Saan ko i-lugar niya sa sarili ko? Susundin ko ang magulang ko? O dahil kaibigan ko siya? Saan ko i-lugar niya sa sarili ko? Paano?
Nasuway ko siya. Nasuway ko yung ina ko. Huwag ka na sumama kay Nene. Kasi nga, sinama ko si Nene sa bahay. May food. Inalok. Tapos ayun. Hindi ko ako kumakain yan. Ako syempre, nung umalis na si Nene, sinabi sa akin ng ina ko, ay, hindi naman ako kaibigan mo. Pero sumama ko dun ha. Ganyan. Ano gagawin ko? Oo naman, pag-pray ang magulang. Paano di pa rin alam din paano magandang gawin? Ano yung mabuting gawin? Na hindi ako sasuway sa ina ko at mahal ko naman yung kaibigan ko. Ano po lang, yung sa scenario po lang, parang dinarge po kasi ng mga utang yung kaibigan ko lang. Kaibigan ko po. So, ano po, pwede po makausapin po natin yung parents po natin na gano'n talaga yung na ayaw talaga niya na ayaw ng itlog. Nakaalam. Or pwede din po natin pagsabihin yung kaibigan natin na i-try niyang kumain. Gusto ko marinig na matawa si Tita Nene. Ano po gagawin namin? Para sa akin. Hindi, para sa inyo. Tsaka. Ano? Para sa akin, kung ano nasa puso mo, kung alam mo naman na hindi naman tama yung ginagawa ng magulang mo. Ayun yung sinasabi ng magulang mo. Sa akin, tsaka sa mga magulang, ang pagkalawa mo sa kami, na talaga yung kaibigan. Kasi mayroon naman talaga tayo kanya-kanya gusto. Ito magulang. Gusto kaya. Ayun, narinig niyo yung magulang, yung ating magulang. Ayan,